can't believe I became a sex slave of that man for 3 straight days and nights. Hapong-hapo ang katawan ko at napuno ng pasa at marka mula sa kanya. Halos hindi ako makagulapay ngayon dahil sa sakit ng katawan ko, lalo na sa ibabang bahagi. I cried the pain both physically and emotionally. Ni hindi ko kilala kung sinong hayop na gumawa nito sa akin. Pero hindi ko siya makakalimutan at sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng pasakit na binigay niya sa akin. Nanginginig ang mga daliri ko habang dinadayal ang numero ng assistant ko para sunduin ako rito at dalhin sa ospital. I will sue that man for raping me. He forced himself to me several times against my will. I will make sure to make his life a living hell and even regret being born to this world. Halos 20 minutos lang ang nakalipas at dumating na ang sekretarya ko at kitang-kita ko ang pagkagimbal sa mukha niya nang makita ang kalagayan ko ngayon. She helped me out until we reached her car and went straight to the nearest hospital. I'm sorry, ma'am, but there is no indication that you were raped. Kumulo agad ang dugo ko sa sinabi ng doktor, kaya pinandilatan ko siya at saka minura ng pasigaw. Napaatras siya sa lakas ng sigaw ko at nanlaki pa ang mga mata. Are you even a doctor? You are the stupidest doctor I've ever met in my entire life. Lahat ng ebidensya nasa harap mo na. Tapos sasabihin mong walang anumang indikasyon na ginahasa ako? Doktor ka ba talaga o isang tatanga-tanga nagpapanggap lang? Patuloy na hysterical na pagsigaw ko sa kanya. Dahil sa pwersa ng boses ko, ay gumuhit na naman ang kirot sa pagitan ng mga hita ko. Napakagat ako sa pang-ibabang labi dahil sa hapdi at mas lalong tiningnan ng masama itong doktor sa harap ko. Teka lang, miss. Napaka-eskandalosa mo naman maliban pa sa matabil mong dila. Libreng-libre kang magpatingin sa ibang doktor at wala kang karapatang questionin ang kakayanan ko bilang manggagamot. Ngayon lang din ako nakakilala ng taong kasing sama mo. Galit na ganting sigaw nito, saka ako tinalikuran at lumabas ng kwarto ko. Napamaang ako sa ginawa niya dahil basta na lamang niya akong iniwanan. I screamed in frustration, so I decided to transfer into a hardened medical center. I needed a more credible hospital and talented doctors, unlike that stupid one I had earlier. Ganun pa man, ay pareho lamang ang naging findings sa ospital na ito. What is wrong with these people? Mga bulag ba sila? Hindi ba nila nakikita ang mga pasa at sugat mo? Maging ang pamamaga ng pagkababae ko ay isang malaking ebidensya na. I immediately contacted my lawyer pero hindi nito sinasagot ang tawag ko. Lalo tuloy tumindi ang inis ko dahil pakaramdam ko minamalas ako ngayon. Then, I remembered Charlie. Because I was with him that night, so how I ended up with the scumbag. I browsed his number and called him. It took me 5 attempts before he finally answered his phone. Charlie, where are you? I need your help. Someone hurt me and I want to get my revenge, but the 2 hospitals I went to are both stupid. Help me report this to the police. Mabilis kong sumbong sa kanya. Alam kong hindi ako matitiis ni Charlie. Mula noon, basta masasabit ako sa gulo o iskandalo, siya ang gumagawa ng paraan para matulungan ako kaagad. I need him the most now. What do you mean? Who would hurt you? Tanong nito. I'm at Harden Medical Center right now. Please come here and get me. I don't want to stay here anymore. Because all the people here are useless. Pagsusumamo ko, sinadya kong gawing mas kaawa-awa ang boses ko para lalo siyang magmadaling tulungan ako. I heard him breath a sigh. Is he worried about me now? Good. I can't, Catrice. I've got so much in my plate right now. Besides, I'm on my way to China for a conference. Naalarma ako sa sinagot niya. Hindi ba niya narinig ang sinabi ko kanina? May nanakit sa akin at kailangan ko ng tulong. Pero bakit parang hindi niya naiintindihan? Charlie,
Please, I need you now. The call was abruptly cut. I was so shocked. Did he just hang up on me? Seriously? I dialed his phone again, but cannot be reached anymore. I threw my phone and it hit the wall and broke into pieces. What is happening here? Akmang bababa ako sa kama ko nang pumasok ang sekretarya ko na mukhang tuliro. Saan ka nang galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Agad kong tanong sa kanya. Napatitig siya sa akin kaya para tuloy akong nahahawa sa pagkatuliro niya. Ma'am, I think you need to see this. Nag-aalalang sagot nito sa akin at saka alanganing inabot sa akin ang cellphone niya. What's this? Tanong ko at kinuha ang cellphone mula sa kanya. I played a video which is currently in #1 trend. My hand immediately flew to my mouth when I saw the content of the video. It was me and that jerk while we are. How did this come out? I asked, shouting. Bumilis ang tibok ng puso ko at parang lalong sumakit ang ulo ko sa nakikita ko ngayon. Pati ang buong katawan ko ay nanginig at sinaklob ako ng matinding takot. Ma'am, nagpatawag po ng emergency meeting ang board at kailangan daw po ang pagdalo ninyo. Mamayang 1:00 ng hapon po ito gaganapin. Pagbibigay alam nito sa akin. Nataranta ito nang makita ang itsura ko ngayon. Gagamitin ba nila ang video na ito para agawin ang posisyon ko? Ano daw agenda ng emergency meeting? Galit na singhal ko sa kanya. Agad naman itong nanginig sa takot pero wala akong pakailam. Ang dami kong iniisip ngayon kaya wala akong panahong maging mabait sa kanya. Tungkol daw po sa kaso ninyo about falsified medicines and illegal selling of highly prohibited drugs. Halos nakayukong sagot nito dahil hindi siya makatingin ng diretso sa akin dahil marahil sa takot. What? Hindi ba naayos natin ang mga iyan? Bakit bigla na namang lumalabas ngayon? Kumukulo talaga ang dugo ko ngayon at nanggigigil ako sa mga nangyayari sa akin. Bakit ba ako minamalas ngayon? Imbes na pinagpaplanuhan na namin ni Charlie ang buhay naming dalawa dahil wala na ang lintik na Christina na iyon, may mga nangyayari pang ganito. Ang kalaban natin ang naglabas ng mga issue at sabi nila ay may matibay daw silang ebidensya para patunayan ang claim nila. Sa 3 araw na wala kayo ay nagkakagulo sa opisina dahil may dalang search warrant ang mga pulis. At wala kaming nagawa kung hindi panoorin na lang silang halugugin ang buong opisina. Mahabang paliwanag pa nito. Marahas akong muling napalingon sa kanya. Takot na takot ang itsura nito ngayon na akala mo ay magugunaw na ang mundo. Konti na lang ay dudugo na ang utak ko sa mga sinasabi niya at tila hindi pa rin ito kumpleto. Anong ginagawa ng mga security natin at nakapasok sila? I was illegally confined in 3 days. That's why I ended up being in a hospital right now. Tapos ganito agad kagulo ang kumpanya ko? How about our company lawyers? What did they say about this? Ngayon ay tuluyan na akong bumaba sa kama at nagbihis sa harap niya. Kailangan kong pumunta sa opisina ko ngayon bago pa mawala ang lahat sa akin. I will surely punish all those bastards who are trying to destroy my company. Ma'am, nag-resign na po ang mga lawyers ng kumpanya. Ganun din po ang ilang mga tauhan natin. Sinubukan ko po kayong i-contact for the past 3 days pero hindi ko po kasi kayo nakausap. Kaya lalong lumala ang mga kaganapan. Naiiyak na dagdag nito na nagpaangat sa mukha ko ng marahas. Nag-resign? Our company is the 3rd biggest corporation in the country when it comes to pharma industry. Marami ang halos magpakamatay makapasok lang sa atin tapos sila nag-resign? Are they out of their minds? Hindi makapaniwalang sambit ko. Ganap ko nang naisuot ang mga damit ko at ngayon na ay magkasapatos naman. Kaya nga po may meeting ang board mamaya para raw po ayusin ang mga problemang kinakaharap ng kumpanya. Malungkot na pahayag nito. Tapos na akong magbihis at pinagbilinan ko siyang asikasuhin na ang bills ko sa walang kwentang ospital na ito. I need to fix everything. I'm sure
that I can resolve this. Humanda talaga ang mga nagtatangkang sirain ako dahil sa impyerno sila pupuluting lahat. While inside my car, tumatawag ang mami ko. Hindi ko muna sinagot dahil mainit pa rin ang ulo ko. Halos hindi ako nakaalis sa ospital kanina dahil sa dami ng mga reporters na naghihintay sa labas. They are throwing endless questions and insult to me. I think I need to hire some bodyguards now. In the afternoon, I went to my office and checked the cases filed to us years back. Bakit ito lumabas ulit ngayon? Charlie already helped me out to overcome this. So, why? Hindi ko pa rin siya matawagan hanggang ngayon at maging ang mga abogado ko ay hindi na ako sinasagot. Nakatitig lamang ako sa resignation letter na nasa harapan ko ngayon. Ilang mga sikat at dekalibreng law firms na ang tinawagan ko, ngunit ni isa sa kanila ay walang gustong humawak sa kaso ko. I don't know what is happening here. Hindi ba nila ako ilalat ang pamilyang kinabibilangan ko? Handa ba silang banggain si Charlie at ang daddy niya? Naputol ang pag-iisip ko nang biglang pumasok ang assistant ko. Ma'am, your presence is already requested in the conference room. Magalang na sabi nito. Okay, but I want you to keep calling Charlie and tell him we need to talk because it's urgent. Utos ko sa kanya at tumayo na ako upang lumabas. Yes ma'am, dinig kong sagot niya, ngunit nakalabas na ako patungo sa conference hall. Akala ba talaga ng mga buhayang board members na ito ay kaya nila ako? Well, hanggat nasa panig ko si Charlie, wala silang magagawa sa akin. Any progress on the search? Tanong ko sa detective na nasa harapan ko ngayon. It's been months pero wala pa rin kaming makuhang clue kung nasaan ang asawa ko. We already checked all the airlines and they told me she never left the country. Kung nasa Pilipinas lang siya, bakit hindi ko pa rin siya mahanap? This is really driving me nuts. I'm so sorry sir. Gustuhin man nating magpakalat ng mga pictures niya. Hindi natin pwedeng gawin iyon dahil maaring manganib ang buhay niya. Tugon ito sa akin. Tumango-tango ako sa mga sinasabi niya. But I'm so desperate right now. I need to find her or else I can't continue living anymore without her. I know I deserve all this because of my stupidity, but I'm willing to do anything just to gain her forgiveness. How about rewards? We can give rewards to anyone who can give us information about her whereabouts, I suggested, and he seemed to agree with that idea. Tumango ito at saglit na nag-isip bago muling nagsalita. I think it's a nice idea, sir. Mas maraming tao makakatulong sa paghahanap kapag may reward. Sang-ayon nito. Kumusta ang pinapagawa ko tungkol sa mga kaso ni Catrice? Pag-iiba ko sa usapan at ngumiti ito ng makahulugan. Sir, everything is going according to your plan. Harry was able to hold her in the hotel for 3 days, kaya hindi niya namalayan ang mga nangyayari sa labas. Nakontak ko na rin ang mga members of board and they will be having an emergency meeting this afternoon to quick her. Paliwanag nito. I sneered at what he said. Mula pa kaninang umaga ay tawag ng tawag si Catrice sa akin, but she is already blacklisted to my phone. How about her sex video? It's currently trending already, sir, at maging ang kalaban niya ay naglabas na rin ng mga ebidensya sa mga kasong natakasan niya dahil sa tulong niyo noon. Even her lawyers and trusted employees had tendered their resignation letter already. Patuloy pa nito. Hindi pa rin ako kontento sa mga nangyayari hanggang siya ay kumagapang sa lupa. Christina suffered so much because of her, and I will surely repay her 1,000 more. Keep monitoring everything. Pagkatapos ng meeting mamaya, siguradong pupuntahan ako ni Catrice to seek for my help, and I will be happy to see her. Sarkastikong sagat ko sa kanya. Nakakayong pa rin ang kamao ko na nasa ibabaw ng mesa ko. Sa tuwing maaalala ko kung paano umiyak si Christina at magmakaawa para lang paniwalaan ko siya,
ay parang patalim na tumatarak sa puso ko. At ang huling gabing pinagsaluhan namin ay hindi mawawala sa isip ko kung paano niya ako hinalikan, niyakap at nagpaubaya sa lahat ng gusto kong gawin sa kanya. Lalong masakit dahil iyon na pala ang huling pagkakataong makakasama ko siya. "Copy that, sir. Is there anything more you want me to do?" Magalang na tanong nito. "Nothing for now. Our top priority is still to find my wife." Paalala ko sa kanya. Tumango lamang ito sa kaganap ng nagpaalam. I leaned on my chair and closed my eyes tightly. I miss her so much and I wanted so badly to see her again. It's killing me inside to remember how I acted towards her. Kung paano ko siya sinaktan at hindi nakinig sa mga paliwanag niya. I should have listened to her. I should have known that she is pure and innocent of any crime such that. Then, I remembered something, kaya bigla akong napadilat. "Mateo, I haven't dealt with him yet," sabi ni Michael. Peke ang resultang ibinigay sa akin ng kaibigan ko noon. But I already asked for the second opinion before and the results were just the same. Napatayo ako mula sa kinauupuan at tinungo ang elevator. I need to see Mateo right now and let him spill the truth. Kapag nalaman kong totoong nakipagsibwatan siya kay Catrice ay magbabayad siya. Gaya ni Catrice ay ipapatikim ko sa kanya kung paano mabuhay sa impyerno. Nang marating ko ang opisina ni Mateo ay ang sekretary niya ang inabutan ko dahil nag-i-inspect daw ito ng mga bagong medical equipment na dumating. Malalagkit na tingin ang ipinupukol ng babaeng ito sa akin pero binigyan ko siya ng matalim na tingin kaya bigla itong natakot. "Where's Mateo?" Seryosong tanong ko sa kanya. Medyo nabigla pa ito sa maotoridad kong tono. Bigla tuloy ay parang hindi na niya alam ang gagawin. Pabalik na po siguro iyon, sir. Maupo na lang po muna kayo." Nauutal ngunit magalang na sagot nito at saka ako iginiya para maupo. Although I don't want to stay here for long, I have to wait for him. "Sir, would you like a coffee or tea?" Alok nito ngunit umiling ako. "No thanks." Tipid na sagot ko at atubiling umalis na ito. I waited for almost 15 minutes before Mateo entered his office. He looked shocked to see me. But after he recovered himself, he smiled at me. Hindi ko tinugon ang ngiti niya, kaya ramdam ko na naaasiwa siya sa akin. "Hey, buddy, what's up?" Patid nito na halatang may kaba sa mukha niya. He's already guilty even if I'm not talking yet. Halata rin sa ikinikilos niya na talagang may itinatago siya. "What do you think? I just recently lost someone so dear. Because the people I trusted the most betrayed me and fooled me." I answered in a cold tone. I saw him trembled with my words. Gayunpaman, halatang sinisikap niyang magmukhang kalmado kahit ang mga mata niya ay naglulumikot na at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. What do you mean?" He asked shattering. Bahagya pa niyang ipinagkuyom ang kamao upang hindi ko makita ang biglang panginginig nito. "Why did you do that to me, Mateo? We're supposed to be close friends. Alam na alam mo na hindi ako basta-basta nagtitiwala sa isang tao. Or worst, makikipagkaibigan pa. But we're almost brothers and I can't think of any reason as to why you did what you've done to me. Pinagkatiwalaan kita. Pero isa ka pala sa sisira ng buhay ko." Sumbat ko sa kanya. Masamang masama ang loob ko ngayon, kaya halos hindi ko mapigil ang pagsiklap ng galit sa dibdib ko. "Charlie, let me explain." "Explain? Because right now, all I want to do is kill you," I yelled at him. Halos hindi siya makahinga ng maayos sa harap ko dahil sa tindi ng nerbos niya. Pero wala akong pakialam.
Masyadong mabigat ang ginawa niya sa akin, kaya mahihirapan akong pagkatiwalaan pa siyang muli. It was Catrice. Ayoko naman talagang gawin sa'yo yun, maniwala ka. But she had something to use against me, and she blackmailed me, using it. Malumanay na paliwanag nito. Naningkit agad ang mga mata ko sa sinabi niya. Blackmailed? Anong kailangan mong itago kaya nagawa mo akong traidorin, ha? Mas matimbang ba iyon kaysa ilang taong pagkakaibigan natin? Galit kong tanong sa kanya. Naiinis talaga ako dahil napaikot siya ni Catrice dahil lamang sa may kailangan siyang itago. She has a video of me with my mistress. Mahinang tugon nito. You have a mistress? Well, no. I don't want to hear it. What I want to know is my real result. Show me the legit documents regarding my examination. I demanded dominantly, and he moved fast and went to his desk. Mula roon ay kinuha niya ang isang brown envelope, saka bumalik sa akin. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang iniaabot ang mga dokumento. I grabbed it from him instead and scanned everything. Pagkatapos kong basahin ang mga ibinigay niya sa akin, ay tuluyan ng gumuho ang mundo ko. Sinaktan ko ang asawa ko at pinagbintangan ng masamang bagay. And the worst of all, I ordered her to abort our child, my very own flesh and blood. Gustong-gusto ko nang patayin ang sarili ko ngayon dahil sa katangahan ko. Muli kong tiningnan ng masama si Mateo at napalunok ito. Charlie, naipit lang ako kasi... Mateo, don't give me that bullshit. Ikaw din ba ang may kagagawan kaya pati ang second opinion ko ay pareho ang resulta? Pasigaw na tugis ko sa kanya. Napaatras pa ito dahil sa tindi ng galit na ipinapakita ko sa kanya ngayon. No, it was your cousin's doing. Alam niyang hihingi at hihingi ka ng second opinion. Napaghandaan niya ng lahat, Charlie. Pagtatanggol niya sa sarili. Pero hindi noon mababago ang katotohanang nakapagsabuatan siya kay Catrice. Kaya magbabayad siya sa ginawa niya. Kung miserable ang buhay ko ngayon dahil nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko, gagawin ko ring impyerno ang mga buhay nilang lahat. You are going to pay for this, Mateo, I said and stood and ready to leave when I heard his pleading. Buddy, please forgive me. Hindi ko ito kagustuhan dahil napilitan lang ako. Pagsusumamo nito at lumuhod pa sa harapan ko. Pero mabigat ang loob ko ngayon at hindi ko mapapatawad ang ginawa niya. Kaya hindi ko siya pinansin at tuloy-tuloy akong lumabas ng opisina niya. Hanggang makalabas ako ay dinig ko ang mga pakiusap niya pero binaliwala ko na lamang ang mga ito. Tinawagan ko kaagad ang abogado ko para ihanda ang kasong ihahain ko kay Mateo at sa doktor na nameke ng mga resulta ko. I will also make sure that they will lose their license for what they did to me. How is Dave's condition? Tanong ko sa detective ko nang sagutin niya ang tawag. He is still unconscious, sir. Pero ayon sa source ko, mas bumubuti na ang kalagayan niya ngayon kaysa dati. Nakabantay doon ang isang tao ko 24/7. Sagot nito. Napubuntong hininga ko. Mabigat na mabigat pa rin ang loob ko sa mga nalaman ko kanina mula kay Mateo. Kahit may kutob na ako, mas masakit pa rin pala kapag narinig mo na mismo ang katotohanan. Good. Just keep an eye on him. There are still things I need to know at siya lang ang makakasagot. Utos ko. Everything is chaotic now and my heart is waiting so much for my poor wife who had to suffer for someone wickedness. Dahil sa akin, nahirapan siya at nasaktan ng husto. Dahil sa pagkuhumaling sa akin ni Catrice, ang babaeng iniibig ko ang sumalo ng lahat ng paghihirap at sakit. Just how much did I hurt her? Mapapatawad pa kaya niya ako? I have to find her and apologize for everything I did to her and our baby. Sana lang ay walang masamang nangyari. Lalo na sa anak namin dahil kung hindi, baka mapatay ko na talaga ang sarili ko.
Bago ko papatayin ang tawag ay muling nagsalita ang kausap ko. Sir, magsisimula na po ang board meeting sa kumpanya ng pinsan nyo at handang-handa na po ang lahat. Pagbibigay alam nito sa akin. May hidden camera ngayon sa conference hall, di ba? Pabalik na ako sa opisina ko ngayon. Doon ko na lamang panonoorin ng mga mangyayari. Sabi ko sa kanya at sumang-ayon lamang ito at ganap nang nagpaalam. Binilisan ko pa ang pagpapatakbo dahil gusto ko nang makita kung paano mapapahiya si Catrice sa harap ng board members at shareholders. Nais ko ring makita ang reaksyon niya kapag nalaman niyang ang kumpanyang pinaghirapan niya ay magiging pag-aari na ng iba. Halos manigas ako sa kinauupuan ko dahil ramdam ko ang mga kakaibang tingin ng mga miyembro ng board sa akin. Some of them are mocking me and already insulting me with their stare. Nagbubulong-bulungan pa sila na tila sinasadyang busitin ako, kaya lalong kumukulo ang dugo ko. Ang kakapal din ng mukha ng mga ito. Akala mo hindi na kinabang ng malaki sa kumpanya ko. I think we should get to business now. Let's not wait for our company to be a disaster before we take an action. Mr. Aragones, the vice president started. This man is a greedy one too. He has 20% share while I have a 30 and Charlie have a 30 as well. At alam kong masaya siya sa mga kinakaharap kong problema ngayon dahil matagal niya nang gustong agawin ang posisyon ko. Pero kahit anong gawin niya, hindi mangyayari iyon dahil hawak ko pa rin ang pinakamalaking share sa kumpanya. I agree. Masyado nang bumaba ang value ng stocks ng kumpanya dahil sa sunod-sunod na issue na kinakarap ng ating presidente. Pagsang-ayon ni Mr. Perez, tumango pa ito kay Mr. Aragones saka umiti ng makahulugan. So, what do you propose to do now? Maautoridad na tanong ko sa kanila. I heard some of them scoff, so I glared at them. The audacity of these bastards. We think you should step down for the company's sake. Ayusin mo muna ang mga personal mong problema para naman hindi madamay ang kumpanya at ang mga empleyado nito. Diretsahang sagot nito sa akin kaya naningkit ang mga mata ko sa kanya. Nagkibit-balikat lamang ito sa reaksyon ko. Oh, come on Mr. Aragones. We both know that you're just after a position and not really about the company's welfare. Ngayong humaharap tayo sa krisis, ay huwag mo namang gamitin ito sa pansarili mong kapakanan. Singhal ko sa kanya pero tinawanan niya lamang ako. Kaya lalong nag-init ang ulo ko. Naiinis ako dahil ramdam ko pa rin hanggang ngayon ang sakit sa katawan ko dahil sa ginawa sa akin ng hayop na lalaking iyon. Let me remind you, Miss Lim. Ikaw ang nagdala ng problema na kinakaharap natin ngayon. Ikaw ang may sex scandal na pinagpepestahan sa iba't ibang porn site ngayon. At ikaw din ang nagpasimuno sa mga falsified medicines and reports na siyang binabato sa atin ng mga kalaban natin sa sektor na ito. Even our lawyers resigned because they said our case is hopeless and the only solution we could offer is to pay for the fines or else we will need to close down all our establishments and worse, we could all end up in jail. Pagalit na banat nito sa akin. Natulala ako sa lakas ng loob niyang sagot-sagutin ako sa harap ng lahat. Nakakalimutan niya ba kung anong katayuan niya ngayon? Wait, Mr. Aragones. Who the hell do you think you are to speak to me that way? Baka nakakalimutan mo kung sino ka. Galit na sansal ako sa kanya. Tinaasan lamang ako nito ng kilay bago nagsalita. Well, we know you very well, Miss Lim. That's why it's time for us to vote for the new CEO who can handle our company well. Kailangan natin ng pinuno na may mabuting reputasyon at hindi lumalabag sa batas. Seryoso at may halong pang-uuyam na deklara nito. Kumulo agad ang dugo ko nang halos lahat sila ay tumango sa kanya. You
Don't be too ambitious, Mr. Aragones. You don't even have enough votes to win your claim. Baka nakakalimutan mong 20% lang ang meron ka. Kaya kahit pagsamasamahin pa lahat ng boto ninyo ngayon, I can still have the highest votes. Ganting panguyam ko sa kanya, pero pagaklang itong tumawa na tila walang pakailam sa mga sinabi ko. Let's not waste any more time here. Ladies and gentlemen, let's cast our votes by raising your hands if you all agree. If not, we can do the secret balloting. Pahayag nito. Nang magsimula na silang magtaas ng kamay, ay muli ko silang pinigilan. Wala si Charlie dito, kaya hindi maaari ang kahibang sinasabi mo. Both Charlie and I have 30% share each. Like what I said, kahit pagsamasamahin pa lahat ng boto nyo, 40% lang yon laban sa 60% namin. Nakangising saad ko sa kanila. Nagtinginan pa ang mga ito bago bumaling kay Mr. Aragones nang ngumiti at tumangulang sa kanila. It seems like you're not updated, Miss Lim. Charlie already sold his shares to Mr. Aragones 2 days ago.